Magandang umaga po. Bilang pag-iingat sa sarili at pagmamalasakit sa kapwa, paalala po na palaging magsuot ng face mask, magdala ng sariling alkohol at sanayin ang physical distancing, 6 feet ang layo sa katabi. Hindi po muna maghawak kamay sa ama namin at hindi din po muna mag-handshake o magbeso-beso sa pagbati ng kapayapaan. Sa pagtanggap ng komunyon, ang priest presider na ang magsasabi ng katawan ni Kristo at sasagot ang lahat ng amen. Ito ay gagawin ng priest presider matapos ang consecration. At sa pagtanggap ng komunyon, hindi na magsasalita ang pari o ang lay minister. Sa palad lamang po tatanggapin ang komunyon. Para sa maayos na pagpila sa komunyon, hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters, and collectors kung kailan tatayo at pipila para sa komunyon. Sundan ang pulang cross na marka sa aisle para sa physical distancing. Sundan naman po ang arrow kung saan ang exit matapos ang komunyon. Para sa maayos na paglabas ng simbahan, hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters, and collectors kung kailan po lalabas ng simbahan. Inaasahan po ang pagsunod, pakikiisa at pakipagtulungan ng lahat para sa maayos at solemn na pagdiriwang ng banal na misa. Maraming salamat po.
Magandang umaga po mga kapatid. Tayo ay nasa ika-6 na linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno ng ating banal na misa ay ating Kura Paroko, Rector, Reverend Father Andy Ortega Lim. Magsitayo po ang lahat. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Mabuting umaga po, Father. Simulan po natin ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Pinupuri ka namin.
Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagkalis ng mga kasalanan sa ating mundo, mahawak ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Mahawak ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang Lord, Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang. O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo ang lahat. Itinakda sa mga Israelita sa lumang tipan kung paano makitungo sa mga ketongin. Ang pagkatakot at pagkamuhing ito ang pamantayan sa pag-unawa natin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ni Numan ay magbago ng kulay, mamaga, o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di maparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idirain at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos.
Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Inihahayag ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang modelo ng pagsunod kay Kristo. Makakaya kaya nating sabihin ito ukol sa ating sarili? Lahat ba ng ginagawa natin ay para sa ikararangal ng Diyos? Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman, ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang kitonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas
sa mga ilang napook at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsipo ang lahat. Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat. Ngayon pong linggo sa ika-6 na linggo sa pangkaraniwang panahon, sa Ebanghelyo, si Jesus ay nagpagaling sa taong may ketong. He cured the man with leprosy. Nung panahon na yon, ang taong may ketong ay ibinubukod, inihiwalay, hindi pwedeng makisalo kasi baka makahawa. Kaya kapag may ketong ka, dapat ikaw ay malayo. Kanya nga sa unang pagbasa sa aklat ng Levitiko, pati ang Diyos may habilin kay Moises at kay Aaron. Yung taong may ketong, ito ang dapat suotin, sira-sirang damit. Dapat nakabukod. At kapag may lalapit, sisigaw, marumi ako, marumi ako. Unclean, unclean. At yun din ang sinasabi sa Ebanghelyo. Parang kinamumuhian ang may ketong. Hanggang sa kasalukuyan, yung mga sakit na walang gamot at nakakahawa, kinamumuhian natin. Gusto natin nakahiwalay. Subalit, may itinuturo si Jesus sa mga pagbasa. Una po, yung taong kinatatakutan, kinamumuhian, hinawakan ni Jesus. Hinipo niya. He touched the man with leprosy. Isang ipinagbabawal. It was a taboo. Pero ginawa ni Jesus. Upang ipadama dun sa taong may ketong, you are still welcome. Kahit may ketong ka, hindi ka man tanggapin ng iba, tanggap pa rin kita. At yung paghipo ni Jesus sa may ketong, He want to be in touch. Kung nakabukod yung may ketong, Jesus wanted to restore that relationship. He wanted to be in touch and to let that person feel that he is still welcome. Kaya nga po, hindi natin kinakamayan, yung hindi natin kilala. Yan. We don't touch the strangers. Ang inahawakan lang natin yung kinagigiliwan natin. Niyayakap natin, tinatapik natin sa balikat, pinipisil natin yung braso, kinakamayan natin, yan, inaakbayan natin. Yun yung mga taong kinagigiliwan natin. And those are gestures of welcoming. Halika, hawakan mo, inihila mo. Halika, pasok ka muna. Those are gestures of welcome. Di lang natin namamalayan. At yun ang ginawa ni Jesus. Kahit na siya kinamumuhian ng iba, kahit hindi siya tanggap ng iba, tanggap siya ni Jesus. And we pray for that grace. Sana sa mga pagkakataong hirap nating tanggapin ng iba, tulungan naman tayo ni Jesus. Kasi may mga pagkakataon, aminin man natin o hindi, may mga pagkakataon di natin matanggap ang ating kapwa. May mga pagkakataon di natin matanggap ang iba.
aminin man po natin kung hindi. Sa ganun mga pagkakataon, lumapit tayo kay Jesus. Jesus, tulungan mo ako, tulad mo, matanggap ko ang aking kapwa. May mga taong hirap tanggapin. May mga taong ayaw natin tanggapin. Makita mo palang pagmumuka, parang sira na araw mo. Kasi Jesus ay nagbibigay ng halimbawa. At tulungan nawa tayo ni Jesus. Itong panahon ng pandemya, social distancing o physical distancing, walang hirap umawak ng iba. Kaya nga yung mga greeters, ang kahabi-habilin ko, wag yung hahawakan pag magpapapila. Yan. Dinalo ko yung aking papa, ni hindi ko mayakap. Nung halikan ko man, naka-face mask ako. Harang, and you are longing to be touched, and we long to touch. At bakit mahirap? But remember this, that Jesus be the one to touch us. Kaya nga po, kung mapapansin ninyo, lahat ng imahin dito, may nakalagay dyan, do not touch. Let San Lorenzo Ruiz be the one to touch you. And we pray also for that grace. Kasi Jesus nagbibigay ng halimbawa. He touched the man with leprosy to make that man feel that he is welcome and to make the man feel that Jesus wants to be in touch. If we cannot touch each other, let Jesus be the one to touch our hearts, to touch each one of us. And we pray for that grace. No? Parang, I think the other week, pag nang communion po tayo sa kamay, para walang aerosol pa nagbumuka ang bibig. May isang lalaking tumila sa komunyon. Sabi ko, I was making the sign. Sabi ko, kamay, open your palm. Open your palm. Pero sabi ng lalaki, Father, please, I want to receive in my mouth. Sabi ko, no, open your palm. And he was begging, please, I want to receive communion in my mouth. Kung wala akong magawa, binigyan ng komunyon sa bibig. With my right hand. At ginamit ko sa ibang tao, yung left hand ko after that. Jesus touched the man with leprosy. Jesus continues to touch us. Let us welcome Jesus. Let us feel the touch of Jesus. Pangalawa po, sabi nung may ketong, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. If you wish, you can cure me. At ang sagot ni Jesus, ibig ko, gumaling ka. I do will it. That is my will. Yun ang ibig ko. At pinapakita dito yung kalooban ng Diyos. Yung palahangad ng Diyos sa bawat isa. Ang mapabuti, ang kabutihan ng bawat isa. Kanya nga po hindi pwede manggaling sa Diyos ang kasamaan. Huwag natin sasabihin, yan, parusa ng Diyos. Tayong gumagawa sa ating sariling parusa. Hindi ang Diyos. Yan, nagpaparamdam ang Diyos. Hindi sa kalupitan, hindi sa kahirapan, nagpapadama ang Diyos. Sa kabutihan. Yes, kung tanungin siya, kung ibig niyo po, ang sagot ni Jesus, yun ang ibig ko, yun ang nasa kalooban ko, yun ang hangad ko, yun ang hangad ng Diyos. Ang kapakanan natin, ang kabutihan natin. Yun ang hangad ng Diyos. And sana po, yun din lagi ang maging hangad natin sa buhay. Ang kabutihan ng iba.
May we have the same will, always for the good of others. Yan. Sa lahat ng ginagawa, laging sa alang-alang ang kapwa. Napakasimple ng tagpo. Pinagaling ang may ketong. Pero hindi lang niya pinagaling, nag-usap sila. At sa pag-uusap nila, ipinakita ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos, na harinawa atin ding matularan. Huwag mag-iisip ng masama sana sa iba, maiwasan. Even to speak ill of others, even cursing others, huwag sana. Tanging kabutihan. Nung kalooban ni Jesus, ibig ko gumaling ka. Sana, yun din ang kalooban natin, yun din lagi ang ibig natin, ang kabutihan ng ating kapwa. At panghuli po, ngayon ay February 14, at pag nanood ka ng telebisyon, kinig ka ng radyo, dyaryo, lahat ay tungkol sa Valentine's Day, araw ng mga puso. No? Paano natin masasabi na tunay tayo nagmamahal? Ay kalawang pagbasa po sa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi ni San Pablo, lahat daw ng gagawin, laging iisipin ang ikararangal ng Diyos. Always for the greater glory of God. At lahat ng gagawin mo, sana, huwag ang para sa iyo, kundi tanging at laging para sa kapwa mo. Itinuturo sa ikalawang pagbasa ang tunay na diwa ng pagmamahal o pag-ibig. Selfless. Kapag iniisip mo lagi kapakanan ng mahal mo, pwede mong sabihin, tunay ako nagmamahal. Papanood ako ng TV, isang palabas, pinag-usapan yung breakups. At pinaisip ko, bakit may mga breakups? Yun ang mga pagkakataon na nakakalimutan mong isipin ang kapakanan ng mahal mo. Pag nakalimutan mo yon, it will lead to breakup. Pag nakalimutan mong kapakanan ng mahal mo, kapag hindi mo iniisip sa lahat ng pagkakataon, sa mga ginagawa mo, ang mahal mo, ahantong yan sa paghihiwalay. Pansinin niyo po, doon po sa mga naghiwalay, pasintabi. Doon sa mga lapit na maghiwalay. At doon sa hindi pa naghihiwalay, huwag niyong kakalimutan. Ang sanhi ng paghihiwalay, kapag nakalimutan ng isa, ang kapakanan, ang kabutihan ng kanyang mahal. Tiyak, maghihiwalayan. When you become insensitive, when you start to ignore, when you start to be indifferent, it will lead to breakup. Kaya sabi sa ikalawang pagbasa, dapat daw, sa lahat na makakataon, isinasaalang-alang ang Diyos. Kanya ng pagmamahal. At sa lahat ng ginagawa, hindi isipin ang sarili, kung hindi iisipin ang iba. Iisipin ang iba. At sa mga araw ng mga puso, naway patuloy tayong linisin, dalisayin, at turuan magmahal ni Jesus. Alam natin kung paano magmahal. Nakaranas tayo ng pagmamahal. Naway patuloy na dalisayin, linisin, at dagdagan ni Jesus ang ating pagmamahal. Sa inyo pong lahat, Happy Valentine's Day. No? Magsitayo pong lahat at sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatayan naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagaling ni Jesus ang isang kitongin kahit na ito'y mga hulugang si Jesus ang magmimistulang kitongin pagkatapos. Sadyang dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao. Sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga reliyoso at reliyosa. Patuloy nawa silang daluyan ng pagpapagaling at pagpapala sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namamahala sa pamahalaan, huwag nawa silang mag-alinlangang bumalangkas ng mga programang tutulong sa mga kapuspalad nating kababayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mananampalatayang Kristiyano, matuto nawa tayong tanggapin ang lahat ng tao, ano paman ay antas ng kanyang dunong, yaman o pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga frontliners, patuloy nawa silang bigyan ng lakas ng Diyos upang sa kanilang paglilingkod sa pamayanan, lalong-lalo na sa mga may sakit, tunay silang maging instrumento ng pagpapagaling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, patuloyin nawa sila sa kaharian kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan sa ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Sama din natin sa ating panalangin ang mga pasasalamat at kahilingang alay sa misang ito at sa mga nagdiriwang ng kailang anibersaryo at kaarawan, lalo na sina Manggay, Mangjo, patuloy na ba silang pagpalain at para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman, sama sina Freya Lim Rodriguez, Cora Alinio, Doktora Nati, Doktora Brenda, Brother Pancho, at sa lahat ng may karamdaman, ay pagalingin sila ng mapagpalang kamay ng Diyos. At para sa kaluwalhatian ng lahat ng kaluluwa, sa mga kaluluwa ni na Papsi, Father Chito, at sa lahat ng mga namayapa. Sa katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Diyos naming Ama, ipinamalas ni Jesus kung gaano kalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at ipagkaloob mo sa amin ang tuwa at kapayapaan habang patuloy naming tinatahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
pag-ibig tunay, lubog at katawan. Ito'y aming tatanggapin sa paghahanda naman ay narito po ang alak at tinapay, dalasan mo at yo'y magiging tunay, lubog at katawan. Aming tatanggapin ngayon, nagbibigay buhay. Paghahanda ng anay, ngayon ay sisimula. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. At yo'y magiging tunay, lubog at katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinawa. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay at sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami naway dalisayin at panimaguhin ng aming gaganaping. Kami naway taguyod ng gagawin namin ito at sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ibinunla sa katauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay. Nang anak mo naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel ay awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluod po ang lahat. Ama naming banal, kung bukal lang tanang kabanalan, kat sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhas para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo ang lahat. At aming pinahahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono. Ay lahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Atin pong awitin ang Ama namin. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Para sa maayos na pagpila sa komunyon, hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters, and collectors kung kailan tatayo at pipila para sa komunyon. Sundan ng pulang cross na marka sa aisle para sa physical distancing. Sundan naman po ang arrow kung saan ang exit matapos ang komunyon. Pag-ibig ang siyang
dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin, pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Announcement, Miyerkules ng Abo. Sa ika-17 ng Pebrero ay Miyerkules ng Abo. Ang mga oras ng misa ay alas 7 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 12:15 ng tanghali, alas 3 ng hapon, at alas 5 ng hapon. Istasyon ng Cruz. Sa ika-19 ng Pebrero at tuwing Biyernes ng Kwaresma, ganap na alas 5:30 ng hapon, ay magkakaroon ng pagdarasal ng Istasyon ng Cruz sa loob ng simbahan. Maaari rin po itong mapanood sa Facebook page ng parokya. Hapag-asa Feeding Program. Ang Pondo ng Pinoy ay muling maglulungsad ng Hapag-asa Feeding Program para sa mga batang kulang sa timbang, edad 6 na buwan hanggang 12 taong gulang. Para sa inyong donasyon, maaari po kayong makakuha ng Hapag-asa envelope sa parish office. Maraming salamat po. Magsiluhod po. Let us pray the Oratio Imperata for protection against COVID-19. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin, Amen. Our Lady, Health of the Sick, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. San Roque, Pray for us. San Lorenzo Ruiz, Pray for us. San Pedro Calungsod. Pray for us. Manalangin tayo. Magsitayo ang lahat.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ng kalobong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating banal na misa at sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating live streaming. Maraming salamat po. Tulad ng binanggit sa announcement, sa Miyerkules pong darating ay Ash Wednesday. Please find time to go to church. Maraming salamat po sa inyo. At nais kong pasalamatan ng Holland. Bilang isang kardinal, ito ang masarap na hopya, yung Holland. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Manatili po lamang sa kanilang pwesto at hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters and collectors para sa maayos na paglabas ng simbahan. Maraming salamat po. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punlat. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punlat. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punlat. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa